I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ito ang Banago Port Improvement Project na kung saan pinangungunahan kalakalan at ekonomiya. Kaya naman ngayong araw, tunghayan natin ng isang makasaysayang tagumpay para sa Bacolod City at buong Negros Occidental. Ito ang Banago Port Improvement Project na kung saan pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang Department of Transportation at Philippine Ports Authority ang inspeksyon ng mas pinabagong pasilidad. Oh, ayan na. Magandang araw po sa lahat. Ako si Gabby Baniked mula sa Radio Television Malacanang at kami po ay inyong napapanood ng live sa Facebook pages at YouTube channels ng RTVM, Presidential Communications Office, DOTR at PPA. Oh, ayan mga kababayan ha. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ang Pangulo nasa Bacolod na naman. Masipag yarn. Talaga naman binisita mga kababayan yung Port of Banago sa Bacolod. Woo! Galing, no? Sabi naman, baka sasabihin na naman mga DDS kay Digong yan. Aba mag-research naman kayo. Sa mga taga Bacolod, shout out sa inyo. Aba. Uy, ang ganda guys ha. In fairness naman yung pinagawa ng pamahalaan dyan ha. Grabe, ang ganda kaya. Ayan kung nakikita nyo. Parang gitna ng dagat yung port nila, no? Antindi naman. Mabilis talaga yung galaw ng Marcos administration basta ang Pangulo nakamonitor at saka tulungan ng mga LGUs. Maganda ang samahan. Pagkakaisa, nako. Kaso lang itong mga DDS ayaw nila makipagkaisa Mayroon silang sariling mundo, gusto nila ihiwalay ang Mindanao. Ang tanong, kaya nila? In your na lang, parang imagination nyo na lang kasi hindi mangyayari po yun. Yung sabi ni Barsaga na tawag dito ang tawag dito gusto hiwalay ng Mindanao, lakas ng loob nangangarap ng gising, nakatulala pag gumising. Sa ating pong Secretary ng Transportation at dito na rin po sa ating PPA General Manager Jason Tiago na dapat po kapakanan ng mga pasahero yung laging inuuna. And yun po yung ginagawa ngayon ng Philippine Ports Authority sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming infrastruktura na magkokonekta po sa ating mga rehiyon. Especially ang Pilipinas po is an archipelagic country. So talaga po lahat po yan ay dapat may nagkokonekta na parang tulay. At yan po yung papel ng mga pantalan. So pagdating po dito, ang marching order po ng Pangulo ay palakasin at i-modernize po ang lahat ng mga strategic ports sa bansa na nasa ilalim po ng Philippine Ports Authority. Dapat po maging epesyente, ligtas at mas handa para rin po sa paglago ng ekonomiya. Mama! Before we go into details, Mama, gaano ba kahalaga talaga itong lumalaking papel po ng Banago Port in terms of bilang sentro po ng connectivity at pag-unlad, lalo na po dito sa Bacolod and sa buong Visayas po? Yes. Tama po yan. Actually, ito pong port natin dito sa Banago, tinuturing po natin itong gateway dito sa ating public service, lalo na sa mga gumagamit po ng isla natin dito sa Panay, Negros Island. So kasama po dyan sa ating mga binibigyang halaga. Ito syempre kasi simula po nung nag-pandemic po, patuloy na tumataas yung aktibidad na ating mga pantalan. Since recovery na po tayo, umabot na tayo sa pre-pandemic level. Ibig sabihin, mas marami na po yung movement ng passenger dito noong 2023 at 2024. And habang tumataas po yung RoRo traffic o yung roll-on, roll-off mula sa mahigit 66,000 vessels call, noong
2019, ngayon po nasa 125,000 vessel calls na noong 2024. So ibig sabihin, may demand po ang ating mga kababayan at ang publiko dito, kaya po napakalaki ng papel nitong Banago Port dahil ito po tinatawag natin na critical port facility. Ito po ang naglilink o nagkukonekta sa Negros Occidental. Connecting po ito sa Bacolod, Tupanay, Cebu, Guimaras, Siquijor at pati na rin po sa Bohol. So ito po yung strong Republic Nautical Highway natin na link papunta po sa Dumangas, Iloilo. Napakalaki po talaga nung papel na ginagampanan po ng Port Banago, ma'am, no? At kanina nga po, kanina lang nakita natin na in-unveil na po ni Pangulong Marcos Jr. kasama po si DOTR Secretary Lopez at GM J. Santiago po yung ceremonial marker nitong, tama po ba ito ang, kung saan tayo nakatayo ngayon, ito po ang Port Operations Building. Ano, ma'am? Tama po yan. And dito rin po yung kumbaga sumasakay yung ating mga pasahero, no, kapag meron po silang mga travel. And ito po dahil nga tumataas na yung demand dito sa Banago Port, it is now playing a role especially po sa cargo, tourism, pati na rin po yung inter-island trade natin. So talaga pong ito yung puntahan na ng mga pasahero, no, hindi lamang po para sa kanilang travel, pati na rin po yung paglago ng trade at economy dito po. Correct. Before we go into details, ma'am, na kung ano po yung mga naging improvements po dito sa port, kanina po nakausap natin si GM J. Santiago at kinuwento po niya sa atin paano po yung sitwasyon dito noon. So, before po yung improvement project, sabi po ni Sir J, doon pa po daw sa may dulo yung, doon po tama po ba? Doon po sa may dulo yung Port Operations Building. Tapos sabi po niya, every time daw po na magdadak yung barko, talagang mararamdaman mo raw po yung nanginginig yung buong building at makakita mo hindi talaga ligtas. Maliban pa doon, ay hindi talaga ligtas yung facility at maliban pa doon ay matanda na raw po yung facility. Tama po yan. Gaya po na nabanggit ko kanina, it is also about time for the public, no, sa mga pasahero po dito sa Bacolod na ma-experience naman yung bagong pantalan ngayon sa Bagong Pilipinas. Ano po? And yung luma pong building, maliit pa po kasi yon, and around 50 passengers lang yung kakasya. So ngayon po kasi itong operations office na rin po itong building na ito, and meron na ring passenger terminal. Magkakasama na po sila sa isang building. So andito na po lahat. Kung may kailangan po sa opisina o kaya kung merong biyahe, dito po ang puntahan talaga ng mga tao. And ito po, yung mga structure po dati kasi is hindi pa rin ganun ka-safe, ano? Dahil nga maliit lang, gaya nga po ng sabi kanina, nanginginig pa yung structure, no? Kapag dadaan yung mga barko. And ito po, ano na rin, kumbaga tugon sa ating mga pasahero, saka sa publiko, especially po ngayon, mas malawak na kung inyo pong mapapansin. So dito po sa Port Operations Building na ito, tama ba, ma'am, no? Nandito na rin po yung passenger terminal. Tapos ano pa po ba yung mga facilities na nandito sa atin, ma'am? Tama po yan. Kanina po nadaanan po ni PPA General Manager Jason Santiago, pati na rin po ni Secretary Giovanni Lopez at ng Pangulo, ang ilan po sa mga facilities, no, na meron po itong bagong pantalan natin. So makikita nyo po, meron po tayong, ito po sa ngayon, yan po yung office ng ating mga empleyado. Pero po kanina sa first floor, nandyan po yung ating passenger assistance desk. So kung may mga kailangan yung ating mga pasahero, pwede po silang may mapagtanungan dahil 24/7 po yon, may nakaantabay. And meron din po tayong playroom para sa mga bata. Yung mga pasahero natin na may kasamang bata, pwede po sila na mag-iwan ng kanilang mga anak doon. Of course, under supervision, kumbaga kompleto po. And ang maganda po dito, meron din po tayong mga prayer room. Kumbaga sa ating mga kababayan sa with respect to the religion of our passengers na po, meron tayong prayer room and pati na rin po yung mga building facilities like gym and lahat po ng pwedeng gawin nila. Actually, charging station, meron na din po kanina, libre po yan. Water refilling station at may tindahan na rin po kung yung mapapansin kanina dahil maaari na po silang bumili dito para komportable yung kanilang stay habang nandito
dito sa port. And actually po, Ma'am Eunice, kanina nagbasa-basa rin po kasi ako ng mga news. Ang ating mga ports po, in times of calamity, pwede rin po tayong, kumbaga, part of our service din po, no? Pwede tayong tumulong. I mean, may mga pumupunta rin pong mga tao dito. Halimbawa, kapag kailangan nilang lumikas, pwede po silang magstay sa mga ports. Tama po ba, Ma'am? That's correct po, no? Especially po kapag kunyari po, kung mapapansin niyo po, itong pantalan natin, ay malayo po Yes. siya dito sa, kumbaga sa malalakas na alon ng dagat, yung passenger building po natin, ay hindi po nandun sa tabi mismo ng dagat, no? That is for safety na rin po, para po yung mga see. pasahero natin always safe kung meron mang masamang panahon. Karaniwan po kasi habang nag-aantay ng mga biyahe, yung mga pasahero natin nag-aantay dito sa loob ng mga passenger terminal building natin. Kapag may mga kanselado o suspended, no po, sila po yung nandito sa passenger terminal natin. And usually, pag masama ang panahon, dito po sila muna nanunuluyan. I see. Oo. So, meron po tayong mga naka-ready na din dito ng mga preposition food packs na mula naman po sa pakikipag-ugnayan sa DSWD. So, ibig sabihin po, anytime na magkaroon ng suspended na biyahe o kaya kanselado, meron po tayong ready-to-eat food na mabibigay sa ating mga pasahero. At yung nga po nabanggit nyo, Ma'am, din kanina, na malayo po kasi yung pier from the passenger terminal. Tapos, yun nga rin po, na sabi sa atin ni Philippine Ports Authority General Manager Sir Jay Santiago, na isa rin po sa mga bagong facilities dito sa Banago Port ay mayroon na po tayong free shuttle service po, para ihatid yung ating mga pasahero papunta dun sa pier. That's correct po. Ay, yan naman po yung pinagmamalaki, no, ng Philippine Ports Authority, dahil ito po yung kauna-unahan at syempre nga po ang nag-inaugurate pa ay ang ating Pangulo. Ito po yung kauna-unahang pantalan natin na meron ng free shuttle mula po dito sa ating pantalan patungo doon sa kanilang sasakyan na barko, no. So ito po, libre po ito kasi kung dati-rati po nababasa yung mga pasahero dahil na rin sa kapag may malakas na ulan, usually kailangan nilang maglakad, no, papunta doon sa kanilang barkong sasakyan. Pero ngayon po, free shuttle po yan at gagawin po itong kumbaga modelo na pantalan sa ilang pa po nating mga pantalan all over the Philippines nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. And ang mangyayari po, ito po yung gagawing replika. So sa lahat po ng pantalan, magkakaroon na rin po tayo ng free shuttle service mula mismo sa passenger terminal building papunta po doon sa kanilang sasakyan na barko. So maganda po dahil first time po ito at ito rin po yung magiging replika sa lahat po ng pantalan. Correct. And ma'am, we also want to emphasize, sabi nga po ni Sir Jay kanina rin, na itong shuttle po natin dito sa Pantalan ay pareho daw po ng mga shuttles na nakakita natin sa airport. Tama po ba, ma'am? That's correct po. Yan din po yung maganda dahil maayos po yung ugnayan po, no, ng PPA, of course, with the DOTR. So, ito po ay magandang idea at moderno na rin po dahil iisa yun na yung ating mga shuttle rides. At kung mapapansin niyo po, malawak para po dun sa mga dalahin ng ating mga kababayan. So, meron pong space yung shuttle doon sa loob po and talaga pong kumbaga uniformed na, no, sa lahat po ng ating mga pantalan, pati na rin po doon sa ating mga facilities sa di ba? Baka sasabihin naman ng mga anti-Marcos, walang nagawa ang Pangulo, walang proyekto. Narinig yun naman siguro, di ba? Kauna-unahang port. Wow. Sabi sa inyo maganda yung tahimik pero may gawa. Ay yung madaldal na walang gawa. See, mga beswa. Ayan. Shout out sa mga taga Bacolod. Ang ganda ng port nyo transportation sector, maramdaman nila yung komportableng biyahe at maramdaman nila na inuuna yung kapakanan nila, no, when it comes to travel and safety po. Okay, ma'am. Ma'am, in the bigger picture po, ano po ang nakakita nating mas malawak na impact nitong improvements ng Banago Airport, ng Banago Port po, sorry. Yes, basically mas lalakas po yung economic activity, no, dahil makakasiguro po tayo na mas marami na po yung magta-travel sa ganitong magandang facility na meron tayo. And of course, mas malawak na volume din po ng mga pasahero, mas maraming cargo volume. Meron po tayong mga tinitingnan na rin na mas marami pang investment around the area, lalo na at meron po tayong malapit at malawak na pantalan para po sa ano. Di ba rin yung sinabi ng Pangulo?
gaya ng ating ginawa doon sa iba, ay yung dredging at saka yung pagkolekta ng basura. At para naman mabawasan ang pagbaha. Ito, ganun din ang estimate na kapag naalinis natin lahat ng mga ilog, lahat ng mga creek, lahat ng mga estero, matanggal lang natin yung basura at makapag-dredge tayo, ang estimate ng ating mga scientists ay sabi nila mababawasan ang baha by 50 to 60% at least. Kaya napaka-importante itong programang ito. Kaya dinadala natin sa iba't ibang lungsod around the country kung saan nakikita natin talagang nagkakabaha. Ito naman, nandito naman tayo para tignan itong ating bagong terminal. We will go, after this, we will go to the old building, which was the old terminal before, na tinanong ko sa lahat ng tao dito, hindi alam na kung kailan pa ginawa, pero 60s daw. Kaya kailangan ng baguhin. So, that's what we have done here. This is now going to be the standard design for our terminals, for our ports around the country. And the reason it's important to have a standard design so that ang tao, ang pasahero, kahit saan sumasakay, saan bumababa, alam nila kung saan bibili ng ticket, saan mag-aantay, saan papasok, saan sila dadaan, all of that. And that's why we are hoping the original traffic dito was 50 kaya ng old building. Yung old building kaya mag-process ng 50 passengers at any one time. Ngayon, ang capacity ngayon nito is 500 passengers. Kaya malaking bagay at saka nakita naman ninyo, iba na talaga pagka maayos at maliwalas at make the traveling experience para sa ating mga kababayan a little more pleasant. So now we will go to the end of the pier. Titignan natin yung old building kung anong dapat gawin. Thank you very much. Thank you. Okay. Oh, di ba? Yan nga sinasabi natin. After no? this, ma'am, what's next po from the Philippine Ports Authority? And are we expecting po more openings of similar projects in the future? Yes, actually, yan po ay dapat abangan natin sa Philippine Ports Authority dahil marami pa po ang ating mga port facilities na ginagawa na ngang uniform at modern. No? So, mas marami pa po tayong aabangan, especially po yung mga ganitong klase na mas maganda, mas malawak na mga passenger terminal. And usually kasi kapag nakikita ng publiko, pag sinabing pantalan, medyo iba, medyo madumi. Yun yung dating stereotype. Yes, Pero ma'am. kapag Yes, po ma'am. nabisita na ng mga kababayan natin, yung bagong mga pantalan natin, makikita nila na ito po, ganito na po yung serbisyo ngayon sa ating po mga pantalan. So, malawak, malinis po. At kompleto na rin kung kayo po yung pasahero. At inyo nga po nakikita, ito po yung free shuttle service o yung bus sa ating pong mga pasahero na magiging uniform na rin sa iba pa nating mga pantalan. So, mas madali na po yung biyahe at saka hindi na sila hassle pa na lalo na kapag maraming dala mula sa passenger terminal, hindi na sila mauulanan. Hindi na rin ganun kainit dahil libre po ito. So, libreng sakay po ito sa mga pasahero. O, di ba? Ibig sabihin po, ma'am, Oh, yung doon po guys, narinig nyo marami pang port. Ang dami talaga tinatago ito si Pangulong Marcos Jr. Ang galing niya talaga mamuno. Wow. See? Ganun dapat ang leader. In fairness naman talaga sa kanya, ang sipag niya. Grabe. Ang sipag niya talaga mag-ikot-ikot sa buong Pilipinas. Hindi tulad nung isa, Lakwat Sera. Nako, kung saan-saan pumunta. Ang ganda ng bus, guys. Oh. Wow, sosyalin. Oh. Di ba? Yan ang Pangulo. O, di ba? Pinangunahan niya yung mga ika nga parang ama yan sa bagay, ama ng bayan. Kumbaga, siya ang nangunguna. Nang sa ganun, patuloy na samahan siya ng kanyang mga anak. Oh, di ba? Without help the national government, guys, walang ganyan. Kaya ba ng LGUs? Of course not. Hindi nila kaya yan. Yung budget pa lang di ba? Wala nang matira sa kanila Oh, siyempre, the national government, importante talaga ang tulong nila. Totoo yun.
Oh, see, ganda ng Banago Airport ng ano, oh, ng port ng ano. Oh, wow, sosyalin. So, yun mga kababayan, abangan po natin yung mga magagandang proyekto ng Pangulo, mga magagandang programa. Update tayo lagi. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bejos, bye 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 and babus. God bless Philippines. Sumasayaw ang kamera nila.